Actually, gusto ng Diyos, sa totoo lang, okay, mamunga tayo, mamunga-munga, pero the ultimate na talagang desire ni God ay ito po. Although kailangan natin dumaan sa proseso pong ito bago ho natin madaanan. So, mula sa bunga, tungo sa pagkakaroon ng bunga, ano ang gagawin ng Diyos? Didisiplinahin niya po tayo. Kasi sabi natin, ang dahilan kaya hindi po namumunga ang mga Kristiyano po ay dahil ko ito po ay bagsak at napapaligiran po ito ng lupa or putik, hindi ho talaga mabubunga yan. Kaya lilinisin po yan, pagkatapos po ay ididikit po yan o ikakabit po yan, iaangat para po siya mamunga. So ano kaya ang gagawin naman ng ating Panginoon mula sa pagkakaroon ng bunga tungo sa pagkakaroon ng marami-raming bunga? Ano ang gagawin po ng ating Panginoon? So ito yung pag-aaralan po natin ngayon. Tingnan po natin to. From fruit, ano po, to more fruit, and every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. At Kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sanga nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So mula sa pagkakaroon ng bunga, tungo po sa pagkakaroon ng marami-raming bunga, ang gagawin po ng ating Panginoon, ang tawag ko doon is pruning. Sabi natin lahat, pruning. Okay, so pruning po, iba ho yung pruning, iba yung praning. Ano po? Yung napapraning, para may pagka-addict po yun, ano po? Pero yung pruning, gamitin na lang po natin yung term na ito, hinuhubog. Minomold. Yun po yung gagawin ng ating Panginoon. This is the second secret of the vine. If your life bears some fruit, God will intervene to prune you. Kung ang buhay natin ay namumunga ng kaunti, ang Diyos, again, ay tunay nakikilos, makikialam, upang tayo po ay hubugin. So, ibig sabihin ay ganito. Hindi naman ibig sabihin na sasaktan ako, may nangyaring hindi maganda sa akin. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, disiplina agad ang ibig sabihin noon. Pinapalo ako ni God. Hindi ho. May pagkakataon, kaya tayo nasasaktan, kaya tayo nahihirapan, kasi po, minomold tayo ni God. Hinuhubog tayo ng ating Panginoon. Dumadaan tayo sa pruning process na tinatawag po. Okay? Kaya may dinadaanan tayo na minsan parang hindi natin naunawaan. Bakit ang hirap? Ba't kailangan ko pang madanasan ng mga bagay po na ito? Kasi nga po, again, ang tinitingnan ng Diyos sa ating buhay po ay ang ating puso. More than sa mga bagay na pwede natin gawin sa Panginoon at maraming bagay na ginagawa natin, ang gusto ng Panginoon, kumusta ang ating puso? Nagbabago ba talaga ang ating puso? Nagiging maayos ba ang ating pong buhay? Okay? Tingnan natin si Paul. Alam ni Paul yung maraming bagay na ito, no? Pero tingnan natin yung verses na sinabi niya sa Philippians chapter 3, 7 to 11. Okay, verse 7. Ngunit dahil kay Kristo. Ngunit dahil kay Kristo. So ito ang dahilan bakit niya ginagawa ang isang bagay. Okay? Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Ano yung pinapahalagahan ni Paul noon? Napakahalaga sa kanya yung yung pumatay ng mga Kristiyano, kasi akala niya, iyon ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kalaban po kasi siya ng mga Kristiyano. Pero nung makakilala siya sa ating Panginoon, parang sa panahon natin ganito Dati, yung mga born again, pinagtatawanan niya. Dati yung mga born again, inuusig niya. Pero nung makakilala siya sa Panginoon, siyempre, alam nga naman nakakilala sa Panginoon, gagawin pa ba yun? So, siyempre, hindi na po. Plus, siyempre, ang pinapahalaga niya is possible to have power. Kasi talagang grabe yung authority niya. Biro mo, may power siya na sabing, hulihin si Jonel, patayin yan. Dalhin sa Bulacan. Parang ganyan. So, yung parang gano'n yung power po, gano'n yung power po mismo ni Paul. Pagkatapos, educated po siya. Kailangan maging matalino. Kailangan maging makapangyarihan. Kailangan maraming pera. Yun ang pinapahalagahan nyo noon. Pero dahil kay Kristo, ang mga bagay na maging sikat, maging tanyag sa buhay, makapangyarihan, ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano ang mas mahalaga? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus, ang Panginoon. Sa iba po, napaka-plain lang yan. Ano yun? Makilala lang si Kristo. Nasa panahon tayo na pag mahirap ka, aapihin ka.
Pag hindi ka matalino, lolokohin ka. Pag mahina ka, pagsasamantalahan ka. Hindi ba mas mahalaga? Kaya nga, maraming tao ang pagsisikap, magkapera, talagang dumami ng gustong kayamanan. Pero si Paul iba. Sabi niya, I don't care yung mga bagay na iyon. Hindi mo masamang maging mayaman, hindi mo masamang sumikat. Ang sinasabi lang natin, sabi ni Paul, ang pinakamahalaga sa akin ngayon, makilala ko si Kristo. Hindi sapat na tinanggap ko lang si Kristo sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Gusto ko pa siyang makilala ng lubusan. Gusto ko pang maunawaan ang ating Panginoong Jesus. Ang lahat ng bagay pinilagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. And verse 10, inulit na naman niya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga hirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin. Alam niyo po, may mga bagay tayo na pinapahalagahan noon, na sa tingin natin, yun ang mahalaga. Kung hindi mo pa alam naman noon, is walang problema. Ang problema ito, ngayong nasa iyo na si Kristo, sino pa ho ba ang pinakamahalaga sa buhay? Kaya nga kapag si Kristo tinanggap natin sa ating buhay, nababago yung priority natin. Sino na ang pinakamahalaga? Ang Diyos. Pangalawa is pamilya. Di po ba? Pangatlo is yung, sabi nga natin, kung nag-aaral ka ngayon, pag-aaral. Kung nagtatrabaho ka ngayon, trabaho. Kung naglilingkod ka sa panon, ministry po. So, naaayos yung buhay po natin. Nakikita ho natin yung anumang bagay na dapat ho nating pahalagahan po sa ngayon. Kaya salamat po sa ating Panginoon. At bago iparana sa atin ng Diyos at nang maunawaan na noong pinakamahalaga, daranas ho tayo, sa marami pong bagay sa pagsubok sa buhay. Alam niyo po, wala ako nakitang ginamit ni God mightily na hindi dumaan sa may bigat na pagsubok. Sino po yung father of faith? Sino po? Si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz ang father of faith ng mga Pilipino. Siyempre si Abraham. Hindi ho naging father of faith si Abraham na walang ginawa. Hello? Ano yung ultimate na sukatan? Bakit siya tinawag na father of faith? Hindi niya ipinag-ait si Isaac. Sa totoo lang. O lahat ng may mga anak dito, tingnan nyo lang po yung anak nyo at isipin nyo, kaya nyo bang ibigay sa Panginoon? Sa totoo lang, hirap pag nakataya na po at may nangyayari po sa ating mahal sa buhay. Diyan durog na durog ang puso natin. At imagine nyo po kung paano dumaan si Abraham na halos madurog ang kanyang puso, ang tagal niyang hinintay yung kanyang anak. Pagkatapos, sasabihin ng Diyos, ihandog mo siya sa akin. Pag sinabi pong ihandog, hindi po yung parang i-dedicate, pabinyagan mo na yan, kumuha ka ng mga ninong at ninang. Hindi po yun, burnt offering po ang tinutukoy doon. Parang ganyan. Sige, pumunta ka sa bundok. Pero mo, papatayin yung anak niya, pinapunta pa sa bundok na napakalayo at hirap. Pagkatapos i-offer mo, parang hirap. Alam niyo po, anytime pwede siya mag-back out. Pero alam niyo po, ganun ang pananampalataya ni Abraham, na kahit mamatay yung anak niya, kayang buhayin ng Diyos yun. Ganun katindi po yung pananampalataya niya. Ilan ho sa atin dito yung ang tiwala at pag-asa niya, ikaw talaga ang bumubuhay sa ating pamilya. Kaya hindi ho natin sila mabitaw-bitawan, na kapag hindi ho tayo na kumilos or kapag hindi tayo nagsikap ng mabuti, parang wala talaga silang pupuntahan. Mga minamahal, tandaan po natin, daraan ho tayo sa pagkakataon sa buhay na patutunayan ng Diyos. Siya ang totoong bumubuhay po sa atin. Ginagamit niya lamang po ang ating mga hanap buhay at mga bagay na pinagkakalob niya sa atin para itaguyod ang ating pamilya. Kaya naman, dapat nating pahalagahan yung Diyos na talagang pinagmumulan ng maraming bagay. Amen po ba tayo doon? Sige nga po, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Abraham, si Joseph, ang pinakamatindi po niya naranasan, betrayal and rejection. Biro mo, mga kapatid mo. Di po ba? Si Moses naman, ang grabing paghuhubog, 40 years sa wilderness. Biro mo, 40 years kang tumira sa palasyo. Pagkatapos titira ka sa ilang. Di ho ba? Kung nakatira ka sa Forbes Park, pagkatapos dadalhin siya sa Matantubig. Matantubig Village. Hindi ho ba? So siguro, maiisip po natin, parang hirap-hirap ng adjustment, Si King David, kasasabi lang sa kanya ni God na magiging hari ka, nagtatago po dahil papatayin siya ni King Saul. Dapat nasa palace siya. Ano to? Bakit sa kuweba ako? By the way po,
Pag binasa natin ang Book of Psalms, karamihan po dyan, na isulat ni David, hindi nasa palace siya, kundi nasa wilderness siya. Kaya ito raw pala yung sabi niya, no, the Lord is my shepherd. Kasi, kung sabi niya na yung idea na, the Lord is my king, nasa palace siya. Pero the Lord is my shepherd, alam niya doon sa wilderness, doon sa ilang, doon siya tinaguyod ng Panginoon, doon siya binuhay ng Diyos, sa gitna ng walang napakaraming bagay na pwedeng makita niya, pwedeng panghawakan niya, pero ang Diyos ay nagkaloob sa kanya ng kanyang mga pangailangan. Alam niyo po, walang ginamit ang ating Panginoon at walang hinuhubog ang Diyos ng mga tao ngayon na grabing ginagamit ni God mightily na hindi dumaan sa maraming pagsubok ng buhay. Sila po yung grabe po na ang daming kwento kung paano naging tapat ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng paghuhubog ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung dumaraan man tayo sa mabigat na sitwasyon, dumaraan man tayo sa mga pagsubok ng buhay, alalahanin lang natin na tayo po ay hinuhubog ng Diyos.